isang kasulat ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nabago. Ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig. Ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Ngayon aking naunawaan, ang maglingkod sa Diyos ay di kalugihan. Ako'y gagabayan, hindi iwanan. Saan man magtungo, ako'y sasamahan. Napakabuti, yes Lord, ng Diyos na sa akin ay umibig. Ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran. Buhay ko'y sa Diyos. Buhay ko'y sa Diyos. Buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kapag nilaan namin ang buhay namin sa inyo, mararanasan namin ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong katapatan, O God. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa araw na ito, sa pinabagong umaga na pinagkaloob nyo sa bawat isa, sa pagmulat ng aming mga mata, Panginoon. Salamat po. Muli kami humihingi ng paggabay sa inyo sa oras na ito, O God, sa aming pagsimula sa devotion na ito. Patuloy nyo kaming samahan, Holy Spirit. Gabayan nyo kami sa aming pakikinig. Ganoon din sa akin, inyong gagamitin. Tago nyo lamang po ako sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, tulungan nyo kami na maisantabi muna ang lahat ng mga iniisip namin ngayon, na mga isipin, mga problema, mga alalahanin, kung saan kami hanap ng pera, kuha ng pangailangan, at iba pang mga bagay. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo naman talagang tutugon sa mga bagay na ito. Ang kailangan lang namin gawin ay magtiwala. Kaya tulungan nyo kami na makapag-focus muna sa pakikinig ng inyong mensahe. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, mataas lang ay ang inyong pangalan. Purihin kayo, aming Ama. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun ang Panginoon. Nang umaga po sa bawat isa. Nandito po ulit tayo sa
pinakamataas na point ng Doropate Centro ang Torre. Kaya siguro dadalasan ko na lang yung mag-devotion dito dahil maganda-ganda nga rin yung scene, tapos para maiba naman. So pagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Punta po tayo sa unang Samuel. Unang Samuel chapter 17. Unang Samuel chapter 17. At alam natin na ang unang Samuel chapter 17 ay patungkol sa storya ni David at ni Goliath, ang kanilang paglaban. At although alam na natin ito, mapakinggan pa rin natin yung mensahe ng Panginoon dahil nais niya tayong paalalahanan sa oras na ito. So sa unang Samuel chapter 17, simulan po natin sa verse 17. So sa unang tagpo, sasakupin, may pagdigma ang mga Filisteo sa mga Israelita, at nilabas nila, imbis na makipagdigmaan sila ng kanilang mga kasama ang kanilang mga sundalo. Ginawa nila yung ganitong klaseng strategy, yung one-man war, para makaiwas na sa maraming mga patayan at mga casualties. Ito yung ginagawa para ma-settle down yung digmaan sa mas maayos, para mabawasan naman yung mga mamamatay. Kaya imbes na buong sandatahan yung may paglaban, nilabas nila yung pinamagaling nila, yung mga Filisteo, at yun na si Goliath, isang higante, marahil daw, sabi sa isang pag-aaral, ito ay mga 9 feet tall, mahigit, or medyo mababa pa doon. So sa mga katuwid, ang hindi mo naman pwedeng sabihin na yung kanilang greatest warrior dahil lang sa tangkad, kasi marami rin namang matatangkad pero hindi naman ganoon lalakas, kagagaling makipagdigma. Kaya siguro marahil na yung si Goliath na ito ay hindi lang sa tangkad lumalamang kundi sa pakikipaglaban din. So nilabas nila si Goliath at sabi ni Goliath, ilabas nyo rin yung pinakamagaling ninyo na mandirigma at kalabanin ako, at kung manalo kami, di papaalipin kayo sa akin, kung hindi, edi kami ang papaalipin sa inyo, kami yung papasakop sa inyo. Pero dumaan ng ilang araw, 40 days na paulit-ulit hinahamon ni Goliath yung mga taga-Israel. Gaano katagal? Siguro wala na sigurong boses to si Goliath kakahamon for 40 days. Gayunpaman, sa verse 17, basahin na po natin. Sabi dito, isang araw sinabi ni Jesse kay David, anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso sa pinuno ng hukbo. Kamustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon, at sa pagbabalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila. So, si Jesse, inutusan niya yung kanyang anak na si David na pumunta doon sa battlegrounds para magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid at para rin kamustahin yung kanilang kalagayan. Hindi alam ni Jesse, ang pagbalik ni David, tagumpay na agad yung dala-dala niya, hindi na mabuting hindi na yung pagkamusta sa kanyang mga kapatid. So, sumunod sa mga susunod na verses, naroon sila ngayon sa lambak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita. Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si David at hinihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya ay umalis ayon sa inutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Maya-maya makaharap ang
magkakaharap na ang mga Israelita at mga Filisteo na handa ng maglaban. Iniwan ni David ang mga daladala niya sa tagapag-asikaso ng mga kailangan ng hukbo at tumakbo siya sa lugar ng labanan at kinamusta ang mga kapatid niya. Habang kinakausap niya sila, lumabas si Goliath ang mahusay na mandirigma na tagagat at pumunta sa unahan ng mga Filisteo at hinamon na naman ng mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ng mga Israelita si Goliath, nagtakbuhan sila sa sobrang takot. So yung tagpo na ito, akala nila may pagdigma na yung yung talagang harap-harapan na, no? Yung sundalo sa sundalo na talaga, kung gaano karami yung dala nyo, yun na ilaharap nyo. Pero sa laking gulat nila, no, nilabas pa rin nila si Goliath. Si Goliath pa rin yung humarap sa kanila. Kaya ito naman mga Israelita, nagtakbuhan naman sa takot. Verse 25, nag-uusap-usap sila, nakita ba ninyo ang lalaking iyon na sumusugod para hamunin ng Israel? Bibigyan ng hari ng malaking gantimpala ang sino mang makapatay sa kanya. Hindi lang iyan, ibibigay pa niya rito ang magiging asawa, ang isa sa mga anak na niyang babae, at ang buo niyang sambahayan ay hindi na magbabayad ng buwis ng Israel. So sobrang malaki-laki yung pabuya para dun sa mga katalo kay Goliath, no? Hindi ka na bibigyan ka na nga ng malaking gantimpala, bibigyan ka pa ng mapapangasawa, no? Tapos hindi ka pa magiging taxpayer. Hindi lang ikaw, kasama yung iyong buong pamilya. Medyo maganda-gandang panghabang buhay na gantimpala ito. So ang susunod, nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakilala sa Diyos, na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng tao makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? At sumagot ang mga tao, tulad ng narinig mo, iyon ang gantimpala sa mga kapatay kay Goliath. Nung nagtatanong kung sino, no? Si David, kung sino nga ba yung Filisteo na iyon, at yung tinanong niya ulit kung ano yung matatanggap na gantimpala, at inulit na lang din nila yung sinabi nilang gantimpala para makakapatay kay Goliath. So dito pa lang sa verse na ito, sa verse 26 to 27, na-recognize agad ni David kung sino siya sa Panginoon, kung sino sila sa Panginoon. Sabi doon, ano sila? Mga sundalo ng buhay na Diyos. Kailangan maalala po natin yan. Sa mga sumusunod, verse 28, nang marinig ito ni Eliab, ang nakatandang kapatid ni David, na nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya. Sabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbabantay mo sa ilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka, alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Verse 29, sinabi ni David, ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang ako. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong pa sa iba para linawin ang mga nalaman niya kanina, at ganon din ang sagot ng matatanggap niya. So nakita siya ng kanyang nakatandang kapatid, at ito namang si Eliab, sinabihan pa na mayabang ka lang, may chismoso ka lang dito, may sisilip ka lang talaga, iniwan mo pa yung mga alaga natin doon. At si David naman sumagot, pambira, ano bang ginagawa ko? Wala naman akong ginawang mali, no? Nandito lang ako para magtanong, no? Mga sumusunod, verse 31, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David, kaya pinatawag niya ito. Narinig ni Saul, marahil ang narinig ni Saul dito ay yung patungkol sa tanong ni David na kung sino ba yung si Goliath, at yung pagka-recognize niya na ang bansang Israel yung sundalo ng buhay na Diyos. So pagdating, verse 32, pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. So verse 33, sumagot si Saul, hindi mo kaya may paglaban sa kanya, bata ka pa, habang siya ay mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata.
Verse 34, pero sumagot si David, matagal na po akong nagbabantay ng mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko to sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso at gagawin ko rin sa Pilisteyong iyon na hindi nakakilala sa Diyos dahil nahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagliligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon. So sinabi ni David, hindi dapat tayo matakot, no? Kasama natin ang Panginoon, no? Hindi dapat tayo matakot pa sa Pilisteyong iyon, no? At sinabi ni Saul sa kanya, bata ka pa, siya naman experienced na fighter siya, no? Pero nagbigay rin ng background check si Saul dito at pinakita rin ni David ang kanyang background, no? Kahit bata ako, mahal na hari, pag merong mga bababangis na hayop na susugod sa mga alaga namin, napapatay ko ito, no? Sa bandang dulo, sinabi ni David na kung ang Panginoon na nagligtas sa kanya sa mga mababangis na hayop na yon, siya rin yung magliligtas sa kanya sa mga Filisteo. Sa mga susunod, sabi ni Saul kay David, sige, lumakad ka na at patnubayan ka sana ng Diyos. Verse 38, ibinigay niya at ipinasuot kay David ang makasuotan niyang pagdigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos sinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad, ngunit dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako may paglaban ng suot ng mga ito. Hindi po ako sanay, kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyanan dala-dala ang kanyang tirador. Lumapit siya kay Goliath. Now, base dun sa mga narinig natin, ay nabasa natin sa mga sumusunod, alam ni David, he recognizes na kasama siya sa hukbo ng Panginoon. Kasama siya sa mga sundalo ng Panginoon. Yung kinakalaban ng mga Filisteo, yung mga soldier ng Panginoon. And hindi naman lingid sa kaalaman to ni Saul dahil narinig niya, no? At umuo naman siya. O sige, ikaw na yung lumaban. Pero nung pinayagan siya, binigyan siya ng kasuotang pandigma, no? Pero si David, no, dahil sa kanyang siguro maliit pa siya sa panahon na ito, bata pa lang talaga siya, hindi niya pa kaya at hindi pa nga siya sanay, no? Hindi niya matanggap yung kanyang mga armor na dala-dala. Hindi niya kayang dalhin. Akala ni Saul na ito pag may pagdigma ka, kailangan mo to para magtagumpay ka, no? Hindi ba sapat yung narinig ni Saul na kasama niya ang Panginoon? Kasi minsan may mga tao na magdidikta sa buhay natin. Sasabihin, kaya ito kailangan mo para makapagtagumpay ka. Oo, magaling ka, kaya mo yan, pero itong mga bagay na ito yung makapagtagumpay talaga sa iyo. No? Minsan pipilitin tayo ng mundo o aakitin tayo ng mundo at magbibigay ito ng mga bagay na sasabihin ng mundo sa atin, no? Naaakalain din natin na ito talaga yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng tagumpay. Pero once na sinuot mo, ay hindi ko pala kaya at hindi pala talaga to yung kahit nga yung matagal ng Kristiyano at naranasan na yung kabutihan ng Panginoon sa matagal na panahon, tapos biglang may lalabas sa TV, ito, pag sumali kayo dito, yayaman kayo, dadami yung pera nyo, ganyan, ganito, ganyan, no? Pero once na tinry, no, sinubukan na, baka dito maka-asenso, dito biglang babagsak rin naman. Katulad ni David, hindi po ako sanay, mas sanay ako na sinasamahan ako ng Panginoon, kaya hindi ko matatanggapin, baka matalo lang din ako, no? Naging sapat kay David yung katotohanan na sinasamahan siya ng Panginoon. Naging sapat sa kanya, nakasama siya dun sa hukbo ng sundalo ng Diyos. Hallelujah.
Hindi niya na tinanggap yung tulong na galing kay Saul, na akala ni Saul na yun yung makakatulong sa kanya. Hindi. He decided na, hindi, sapat na sa akin, nakasama ako ng Panginoon. Napatunahin ko na ito sa buhay ko at mananatili ako dun sa katotohanan ng iyon. Hallelujah. Kaya lumapit na siya kay Goliath sa verse 41. Lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas, nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat iyang dala mo? At sinumpa niya si David na sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, lumapit ka rito at papakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Sumagot si David, makipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon, papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang bangkay ng mga kasama mong Pilisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop, at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Sabi nung nakita ni Goliath si David, hinamak niya ito. Hinamak niya, kabataan lang pa ito. Oh, medyo gwapo ka pero wala kang batbat sa akin. Hindi mo kayang labanan, hindi mo ako malalabanan. At sinabi ni David, oh, dala mo espada, no, na sibat, no, at shield, pero sabi ni David dito, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ng Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Hindi niya sinabi na lalabanan kita kung sino ako. Lalabanan kita kasi magaling ako, nakapatay na ako ng ilang mga mababangis na hayop. Hindi. Sabi niya dun, lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Not by His own might, kundi sa pamamagitan ng Panginoon. At ano yung mangyari sa mga sumusunod? So sa mga sumusunod, verse 48, habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo ni Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. So sa mga sumusunod, natalo niya si Goliath. Sa pamagitan ba ng armor na binigay ni Saul? Sa pamagitan ba ng kanyang batang edad, kanyang lakas at kaganyang angking kagapuhan? Hindi. Sa pamagitan lang ito ng pagsama ng Panginoon sa kanya. He recognizes the fact na kasama siya dun sa sundalo ng hukbo ng Panginoon. At yun yung dahilan kaya siya nagtagumpay. Hindi niya sinunod yung payo ni Saul na ito yung gamitin mo to para baka magtagumpay ka. No. Naniwala siya, sapat na ang Diyos para magtagumpay si David. At tayo mga kapatid, sa mundong ito, no, maraming i-offer ang mundo sa atin. Na ito, pag meron ka nito, magtatagumpay ka. No, pag meron kang ganito, magmumukha kang mayaman. Pag nakapag-aral ka ng ganyan, no, kapag na-attain mo yung ganitong education, no, kapag nakapunta ka sa ganyang bagay, kapag maganda yung trabaho mo, makapagtagumpay ka. Pero hindi. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung mga bagay na iyon, pero wag nating kakalimutan. No? Even though wala tayo ng mga bagay na iyon. No? Marami kasing nauuso ngayon na mga, hindi ko sinasabing masama ito, pero ang mali, yung nananangan tayo sa mga bagay na iyon, na akala natin makapagpatagumpay sa atin. Pero ang katotohanan kahit ang Panginoon lang ang nasa sa atin, no? Magiging matagumpay tayo. Ano man yung kaharapin nating Goliath sa buhay natin. Maging nakatakot man siya, mas maging matangkad man siya sa atin, maging experience man siya sa atin. Pero kung nasa sa atin ang Panginoon, no, at naranasan na rin natin katulad ni David, yung kabutihan ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon ay nasubok na natin. Ano pa yung dapat nating ikatakot? Yun lang, sapat na para makapagtagumpay tayo dito sa mundo. Hallelujah. Kailangan alam natin kung sino tayo sa Panginoon, at pagbibigay lang ako ng ilang mga verses patungkol doon. Nakakalimutan kasi natin yung katotohanan na kung sino ba talaga tayo sa Panginoon, kung sino ba talaga tayo.
Kaya tayo madaling natatalo ng kaaway. Kaya tayo madaling nadadaya ng kaaway. Kaya tayo madaling napapabagsak ng kaaway kasi nakakalimutan natin kung sino talaga tayo sa Panginoon. Sabi dito sa Isaiah chapter 54 verse 17, Isaiah chapter 54 verse 17 sa New King James Version, "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is for me." Yung heritage, yung para sa mga lingkod ng Panginoon, yung mga alipin ng Panginoon, ano yung nasa sa kanila, walang anumang sandata yung makakanaig sa kanila. Anumang mga masasamang salita yung ipatama sa kanila, no? Hindi ito makaka-apekto sa kanila, katulad ng nangyari kay David. Kahit malaki, mas lamang sa kanya yung kalaban niya physically, at madalas rin siya at sinasabihan din siya, no? Kina-curse din siya sa pamamagitan pa ng Diyos sa sariling Diyos ni Goliath. Ano nangyari? Nagtagumpay pa rin siya. No, ganun din na mangyayari sa atin. Ano man ang ibato sa atin ng kaaway, no? Mga pagsubok, mga problema, o anumang mga banat niya, kahit sa mga salita niya, hindi ito makakapanaig sa atin. Bakit? Yun yung heritage ng mga servant ng Panginoon, which is tayo. Sumunod, unang Juan, 1 John chapter 5 verse 18. 1 John chapter 5 verse 18 sa English Standard Version. "We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him." Yung mga nasa Panginoon na, born of God, ano yung nangyayari doon? God protects him. Tapos, and the evil one does not touch him. Hindi tayong kayang hawakan ng kaaway. Yung mga nasa sa Panginoon, hindi kailanman kayang hawakan ng kaaway. Pwede niya tayong takutin, bigyan ng mga problema, ng pagsubok, pero hindi niya kayang hawakan ng buhay natin. Hallelujah. Isa pa, 1 John chapter 4 verse 4 sa English version ulit. Unang 1 John chapter 4 verse 4, let little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. For he who is in you is greater than he who is in the world. Yung nasa sa atin, yung Diyos na nasa sa atin, mas higit pa dun sa nasa mundong ito. Kung ano man ang nasa mundong ito na akala natin na mas makapangyarihan, hindi. God is much greater than everything here in this world. At kapag nasa sa atin ng Panginoon, siguradong sigurado ang tagumpay. Pinakahuli, sa Mark chapter 16 verse 17 to 18, sabi dito, Mark chapter 16 verse 17 to 18, "And these signs will accompany those who believe." Sabi dito, yung mga senyales na ito ay mararanasan ng lahat ng mananampalataya. Sabi dito, "In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover." Hindi lang tayo makakalaban sa kaaway, kundi magagamit din tayo sa pagpapagaling, no? Kahit hawakan na, sabi even they will pick up serpents in their hands. Kaya nating hawakan yung mga ahas sa ating mga kamay, at kahit uminom tayo ng lason, hindi tayo mapapahamak, no? Hallelujah. Ganun tayo sa Panginoon. And if we believe those things, kung kilala natin talagang sarili natin kung sino tayo sa Panginoon, anumang Goliath ang kaharapin natin, hindi tayo matatalo. Bagkus makakamit pa natin yung tagumpay. Hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil sa sarili nating kapangyarihan. Katulad ni David, hindi dahil sa kanyang murang edad at sa kanyang angking kawapuhan, kundi dahil sa sinasamahan tayo ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Huwag po natin kakalimutan yun, mga kapatid. If we know who are we in Christ, makakapagtagumpay tayo. We will be victorious. Hallelujah. Hindi dahil sa mga offer ng mundo, kundi dahil lamang sa Panginoon.
Sa panahong ito, huwag na nating pilitin na makiayon pa sa mundo na meron silang ganyan kaya sila yumayaman o nakapagtagumpay o nagiging successful. No, sapat na nasa sa atin ang Panginoon. At hindi man tayo maging masagana dito sa mundo, hindi man tayo magkaroon ng maraming ari-arian, maraming building, maraming pera, magagandang achievements, hindi man natin ma-attain yun sa mundong ito. Ang mahalaga, hindi naman dito ang tagumpay. Ang tagumpay talaga, yung pinakatagumpay natin ay kapag nakapiling na natin ang Panginoon dun sa langit. Dahil yung tagumpay na makukuha natin dito sa lupa, hindi rin naman magtatagal po ito. Yung mga ari-arian marito sa lupa, hindi rin naman natin madadala sa langit. Yung talagang tagumpay na nagtatagal, yung tagumpay na talagang panghabang buhay, ay yung makasama natin ang Panginoon dun sa kalangitan. Yung makapiling na natin ng Panginoon after lahat ng pagdadaanan natin dito sa mundo, yung tagumpay ay yung matapos na o yung makasama na natin ng Panginoon sa kalangitan. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, sapat na alam natin nakasama natin ang Panginoon. Nakasama tayo sa hukbo ng Panginoon. Na kahit anong gulayat ang kaharapin natin, nakakatakot man, mas matindi man, o mas experience man sa atin, hindi tayo matatalo kundi tayo ay makapagtagumpay. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat sa inyong mensahe. Tulungan nyo kami na lagi naming maalala kung sino kami sa inyo. Hallelujah. Na kami mananagumpay dahil sa Panginoon. Hallelujah. Na anuman ang kaharapin namin, Panginoon, malahiganting problema, malahiganting pagsubok, ang kaharapin namin, Panginoon, hindi kami matatakot. Dahil alam namin, nakasama namin kayo. Katulad ni David, Panginoon, kahit sa kanyang limitasyon sa physical, hindi niya nakita ito, nakita niya nakasama siya sa hukbo ng Panginoon at naranasan niya rin, Panginoon, yung kabutihan ninyo. At kami, Panginoon, alam namin, naranasan na rin namin, naka-experience na rin kami ng inyong kabutihan, na nakita na rin namin ang inyong kapangyarihan na kumilos sa aming buhay. Naranasan na rin namin na ilisin nyo kami sa iba't ibang mga pagsubok. Naranasan na rin namin na bigyan nyo kami tagumpay sa anumang mga pagsubok na nagdaan sa amin. At ngayon pa ba sa mga kinaharap namin ngayon, susuko pa kami? Tulungan nyo kami, Panginoon, na manampalataya lagi sa inyo. Maalala palagi kung sino kami sa inyo. Nang sa ganon, kung naman ang kaharapin namin, hindi kami manlumo, hindi kami matakot, hindi kami tumakbo sa takot kapag nakaharap namin iyon, kundi manatili kaming matatag at manampalataya, nakasama nyo kami. Nasasamahan nyo kami at katulad ng mga naranasan namin sa inyo, patuloy nyo pa rin kaming ililigtas. Patuloy nyo rin kaming bibigyan ng tagumpay. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Patatagin niyo po ang puso ng bawat isa ng mga nakikinig dito, O God. Ang puso ng lahat ng mga dumadaan sa mga pagsubok ngayon, patatagin niyo po sila. Hallelujah. Nang sa ganon, Panginoon, hindi kami manlumo o mabagabag, kundi maging maligaya kami, masigla kami, dahil alam namin na tutulungan niyo kami. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe. Salamat sa inyong pagmamahal, katapatan, biyaya at pagpapala na laging sumasagana sa amin sa araw-araw. Purihin kayo, Panginoon, sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Ang Panginoon po ang patuloy na magpala sa inyo, patuloy na sumama sa bawat isa. Nandito po tayo sa Doro Page Sentro, sa pinakatuktok na part ng sentro. Pakita ko lang po yung palibot para makita nyo rin po. So ito, yan na, sunrise na po ngayon. So yan po yung palibot ng sentro. Yan. So God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.
Lagi po nating alalahanin ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, nang sa ganun ay lagi tayong makakamit ng tagumpay. God bless po, sa Diyos ang lahat ng papuri.